Chucky Rhino TV, Showbiz Balita. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa pamamagitan ng ABS-CBN at GMA Network. Historic, iconic, mothering. Yan ang nagiging paglarawan ni Vice Ganda sa pagkakasama ng 8 Showtime sa line-up ng mga palabas sa Kapuso Network. Hindi naman kasi talaga akalain na mangyayari pala sa isang araw ang pagsanib pwersa ng mga TV shows ng dalawang network na bidang-bida sa network wars noon. Magmula kasi noong matanggalan at hindi na ma-renew ang franchise ng ABS-CBN, nagdesisyon na lang ang mga bosses ng kumpanya na lumipat sa content creation. Dahil dito, isa sa mga accomplishment ng ABS-CBN ay ang pag-supply ng mga programa sa iba't ibang network tulad ng TV5, A to Z at GMA7. Kaya naman, nung nawala ang noontime program ng GMA na tahanang pinakamasaya, naisip nila na kontratahin ang longest running noontime show ng ABS-CBN na H Showtime. Pero sa paglipat ng H Showtime sa GMA7 mula TV5, na siyang pumapalit sa nawawalang noontime show nila na Trupang LOL. Hindi maiiwasan na marami pa rin ang intrigang ikot tungkol dito. Isa sa riyan ang usap-usapan na matagal nang naririnig na pag-alis ng kapamilya ng time show sa GMA7. May ilang buwan ang umaalingaw-ngaw ang chismes na hanggang December 2024 na lamang ang programa bilang Kapuso noontime pillar. Ang dahilan kung bakit matunog itong pinag-uusapan ngayon dahil sa pagbabalik ng Tape Incorporated. Back in business na nga ang Tape Incorporated ng mga halos host na nawala pansamantala dahil sa nagiging issue nito sa Itbulaga ng TVG. Nabalita nga noon na malaki ang naging utang na tape sa GMA dahil hindi sila nakakabayad na napagkasunduan nila kasama ang GMA. Ngunit pakalipas ang ilang buwan, inanunsyo ng tape ang kanilang pagbabalik. Pagkatapos ng corporate restructure, sinabi nila na ipagpatuloy ang kumpanya ng content creation para sa telebisyon at mga online platforms. Kasama di umano sa mga sisimula ng tape ang pagpoproduce muli ng mga isang noontime show sa pamamahala ngayon ng dating tape executive na si Malu Jua Pagar na siyang ngayong presidente at CEO ng kumpanya. Ang susunod na pinag-uusapan ngayon ang laman ng ilang blind items na kumakalat sa isang programa ang mawawala na sa ire matapos ang mahigit ilang dekadang sinasabi ng mga tape episodes na lamang ang ipapalabas ng programang ito. Bago tuluyang magpaalam, malungkot din daw ang production staff ng balitang ito at halos mga sad face ang emojis ang makikita sa kanilang social media post. Nakakalungkot din ito para sa dalawang TV personalities na makikilala sa programa dahil mawawalan sila ng regular na kita. May alam din daw ang mga bida ng show sa kinakaharap nilang problema kaya naman niredy nila ang kanilang mga sarili sa mga maaaring mangyari. Ang tanong, it's showtime nga ba rin ba ito? Naging usap-usapan din noon ang tungkol sa ratings ng programa ng time slot ng GMA. Sinasabi kasi noon na kapag hindi mataas ang makuhang rating ng TV Showtime ni na Vice Ganda, agad itong chuchugihin sa ere. So ngayon, pinatutunayan ng 8 Showtime ang kakayahan ng programa na mangunguna sa ratings kahit pakatapat sila ng longest running noontime show ng TVG na Itbulaga. Hindi nga sila nagpatinag sa mga dabber cuts, bagkos ay nag-isip ng iba-ibang pasabog at palaro na patok sa masa. Kaya naman, mula nung nagsimulang silang umere sa Kapuso Network, noong April 6, mataas ang ratings ng kanilang nakukuha. Tulad na lang din ng inilabas ng GMA sa television ratings na nagpakatapat ng isa It's Showtime at Itbulaga na debut airing nito bilang Kapuso. Sinabi ng GMA na nakakuha ng ratings na 9.6% ang pilot episode ng 8 Showtime. Kasama dito ang GTV to A to Z at Kapamilya Channel. Habang ang Itbulaga ay nakarehistro lamang sa 4% at ipinapalabas ng TV5 at RPTV Channel 9. Tila, nagkatotoo naman ang hula
ni GMA Chairman Philly Tigison. Natataas ang ratings ng 8 showtimes kapag magsisimula na ang show sa GMA at JTV. Tinatawag na rin itong new era of noon time television. Iyon nga lang, hindi sa lahat ng oras ay nasa itaas sila. Lumalabas kasi na nakikinabang ang viral show nila na It Bulaga sa pagbaba ng ratings ng 8 showtime. Patuloy nilang pinapaliit ang agwat sa pagitan ng dalawang TV shows. Naitala kasi noong September 30 ang 3.9% ratings ng 8 Bulaga na pwestong 15 overall sa leaderboard, habang ang 8 showtime ay nasa 10 na may 6.9% na ratings. Nang susunod na araw, nagkaroon ng bahagyang pagtaas sa 4.0% at umakyat sa 14th spot. Samantala, bumaba ang 8 showtime sa isang pwesto sa 11 at nagpatuloy ito na magpanatili ang 8 Bulaga. Ang competitive margin laban sa 8 showtime dahil na rin malamang sa pagkakawala ng lead host na si Vice Ganda. Nasa US concert tour nung panahon iyon. May ilang beses naman ang pinag-uusapan ang tungkol sa pagsasabotahe sa 8 showtime at walang tigil ang ginagawang pagbagsak sa kanila ng mga buzzers at ilang kritiko ng show. Kaya naman, sa isang interview at noong nakaraang press ko ng It's Showtime para sa kanilang 15th anniversary, nagsalita na si Vice tungkol sa mga paninirang nakukuha ng kanilang programa. Pero, hindi naman natin sasabihin kung sino ang nanggaling yon. Meron siyang masamang intensyon at balak. Kaya demolition job yon. Pagpapatuloy ni Vice na maaring kami ay may kakayahan o nasa isang posisyon na gustong maranasan at makuha din ng iba. At para makuha nila yon, kailangan nilang subukan yon. Ganong ruta. We just have to deal with it. And we just have to keep on going. Naniniwala si Vice na sa tagal ng panahon nilang magkakasama, walang isang problema ang hindi nila kayang malampasan. Kaya lahat ng dami ng mga pinagdaanan namin, I believe that our team is strong enough to be able to battle all these negativities, challenges, traits, and together. And what will be hard kung hindi kami magkakasama. Kailangan magkakasama tayo kasi kung isa-isa lang, manghihina tayo at baka hindi tayo magtagumpay. That is the essence of the strength of this team. We are one together against and for everything. Sa loob ng 15 years, maraming pinagdaanan ng 8 showtime, tulad ng mga suspensyon mula sa NTCRB, pag-alis ng ilang mga host, backlash sa mga birong bibitawan nila na hindi pala maganda sa mata ng mga manunood. Patuloy at nanatiling matatag at nakatayo ang kanilang programa. Sinasabing 6 months lang daw ang napag-uusapan at pinipirmahang kontrata ng 8 showtime sa GMA7. Pero nasa ika-7th month na ang programa ngayong buwang Nobyembre bilang kapuso. Nung matanong naman ng isa pang host na si Ogie Alcacid, sinabi niyang wala siyang alam sa mga detalye dito. Aniya, narinig ko but I don't know. Ako, I just show up every day and do my work and that's it. Hindi ko alam. I think wala namang may alam. I think it's hanging in there. So, syempre, lahat kami, sanay na kami, na bahala na. Pero in fairness, talaga sa GMA, talagang pinaglaban nila kami, especially Ma'am Annette. Subalit, usap-usapan naman na ang premium time show ng TikTok Clock ay siyang papalit sa showtime slot na iiwan ng 8 showtime. Sa GMA Balita rin, magsimula ng isama ang mga bagong game segment ng TikTok Clock na siyang original concept ng network at sa January 2025 na raw magsisimula ang nasabing show bilang non-time program ng Kapuso Channel. Mga ka-Chucky Rhino TV, gusto naming marinig ang inyong reaksyon, komentaryo sa istorya natin ngayon. Send your thoughts in the section below.